Hello guys, kumusta? Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng tamang setup sa mga China phone nyo. Hindi lang sa mga Xiaomi to at saka Redmi, pwede rin to sa mga Realme, Vivo, ito nga ang iQOO Neo 8 5G, ito yung hawak natin ngayon. Kaya tuturuan ko kayo kung anong tamang pag-setup ng mga China phones na nabili nyo. So bagong lahat, Merry Christmas sa mga kaibigan natin na Roman Catholic. Ako kasi hindi ako Roman Catholic, so wala akong Christmas tapos iba yung religion ko. At sa mga bago, gusto ko lang ipaalala sa inyo na mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. So ngayon, mag-umpisa na tayo. Dito sa mga phone nyo o yung mga China phone na nabili nyo, kapag binuksan nyo yan, pipili kayo agad ng mga language. Sa Realme, Xiaomi, Vivo o kung ano pang mga China ROM yan, agad-agad sa mismong page makakuha tayo ng ganito. Dito sa iQOO na brand, kung makikita nyo, meron ditong ganito. May nakalagay dyan na Origin OS. I-click nyo lang yan. Ito yung language niya kasi. Pipili kayo agad ng language dyan. Yan. Kung makikita nyo. Yan. May pagpipilian agad tayo na English dito. So, ito yung pipiliin natin. English language. Yan. Click natin. Then kung makikita nyo nakalagay na English yan dahil pumili na nga tayo ng language natin. Sa ibang phone, sa mga Realme tsaka Xiaomi, parang dito sa baba yung pagpipilian nyo at agad nyo makikita yung language dyan. Unlike dito sa iQOO na brand, dito sa taas talaga natin makikita. So medyo tricky yung iQOO na brand sa mga ganitong setup. Kaya ito yung kinuha natin na model. So pagkatapos noon, click lang natin to get started. At wala pang Google Play to, i-agree lang natin kung ano yung mga dapat i-agree dito. Tapos magko-connect tayo sa Wi-Fi natin. So pagka-connect ng Wi-Fi natin, skip lang yung mga dapat i-skip dito. Tapos pipili tayo ng system navigation kung ano yung mga gusto nyo dito, kung gesture o yung navigation key. So ako kasi mas sanay ako sa navigation key. Same thing lang to sa Realme, Redmi, tsaka Xiaomi ha. Parehong-pareho lang yan. So pagkatapos natin mag-setup, wala pang Google Play to, mag-download tayo ng Google Play. Pero matik dito yung keyboard niya, medyo Chinese siya. Pero pwede nating palitan yan mamaya. At para magkaroon tayo ng Google Play sa mga China phone natin, mag-download tayo sa APK Pure. So paano gawin yon? Punta tayo sa mismong browser niya at wala pang Google Chrome kasi to, kailangan pa natin mag-download mamaya. At pumunta tayo dito sa browser at kahit anong phone pa yan o brand pa yan, may lalabas talaga dito na mga Chinese character. So okay lang yan, ignore na lang natin yan. Dito sa taas, ilagay natin yung google.com. Ayun, kapag mag-type pala tayo sa mga China ROM pag first time natin gamitin, yung keyboard niya medyo iba. Yan, parang sinauna. Yan, kung makikita nyo ganyan. Pindutin lang natin yung Chinese character na to sa baba. Ito mismo. Yan, magiging ganyan na yung keyboard natin o usually na ginagamit natin. QWERTY na siya. Then kapag nagawa na natin yan, pumunta tayo sa google.com. Pag na-type na natin yung google.com, itong nasa baba naman, ito yung search. So medyo nakakalito kasi Chinese character siya. Yan, kapag nasa Google naman tayo, type lang natin yung Google Play APK Pure. Type ka na dito yung Google Play APK Pure, click lang natin tong Google Play APK Pure. So mapupunta tayo sa APK Pure dito, click lang natin to, tapos i-download lang natin, nasa baba lang yon. Yan, download. Ayun, kapag download natin, may lalabas na ganito. I-download lang natin, download file. Ngayon, kahit anong phone, lagi kong ginagawa yan. Realme, Xiaomi, mga ganon. Minsan yung Xiaomi meron siyang get apps para dun mo siya i-download. Pero hanapin mo pa rin siya dun. At minsan hindi mo siya mapindot. Kaya dumidiretso na ako sa browser. Kapag na-download na natin, medyo may warning pa yan. Pero continue install lang to. So, click lang natin tong continue installing. Yan, done na siya at na-installed na siya. Pwede nating i-open tapos ilagay na natin yung Gmail natin. Dito sa iQOO na phone, kapag nasa Google na tayo, yan, meron tayong Google Play. May lalabas dito sa taas na i-update daw natin yung Google Play service natin. I-update lang natin to. So yan, i-update lang natin. Pag na-update na, magagamit na nating tuluyan yung Google Play natin. So pagkatapos nating i-setup yan, ang next na ginagawa ko, magda-download ako ng Gboard o Google Keyboard. Para dun sa keyboard ko kanina, medyo litong-lito ako kasi mayroong mga Chinese character. Para malis natin yon, mag-download lang tayo ng Google Keyboard natin. So pagkatapos na na-install yan, click tayo din dito, search natin na Google Keyboard o Gboard. So ayun, ito yung hinahanap natin na Google Keyboard o Gboard para sa keyboard natin. Click lang natin to tapos install. Ngayon pag open natin ng Gboard natin, dyan pupunta yan. Tapos select input method. Ilagay nyo lang yung Gboard, wag yung Chinese yung mga ganito. Yan, yung mga Chinese yan, yung mga dating keyboard niya. I-click lang natin dito yung Gboard. Yan, magiging ganyan na siya. Tapos yung preference natin, iligay ko yung number row. Tapos yung mga autocorrection, inalis ko yung mga autocorrection dito. So ganyan yung mangyayari. At magagamit na natin yung Gboard natin. So yan,
ganyan na siya, wala na siyang mga Chinese character o kung ano-ano pa. Parang pure na talaga siya na Gboard talaga o keyboard ng mga Google na. Then pagkatapos nating ma-setup yung Google keyboard natin, ang next na ginagawa ko naman, uninstall yung mga bloatwares dito o yung mga applications na hindi natin kailangan, at marami-rami talaga yan. Kung makikita nyo, may mga Chinese character yan, install lang natin. Actually lahat may install yan. So para maalis natin yon, hold lang natin to. Yan, tapos merong uninstall dito. Yan, uninstall. Isa-isayin lang natin yan. So, meron yata na pwede talagang alisin lahat na sabay-sabay. Pero, papakita ko sa inyo kung paano alisin isa-isa. Yan. Marami talaga to. Sobrang dami. Actually, lahat maalis mo. Pati yung mga system talaga na nandito, maalis mo talaga. So, isa-isayin mo lang yan. Pagkatapos natin install, meron pa tayong gagawin na isa. Kung makikita nyo, ang gusto ko kasi kapag ginanon ko, puro apps na yung makikita ko dito, dun sa baba. Diba, pag mag-scroll tayo dito, gusto ko puro applications na yung makikita natin. So, para gawin yon, hold mo yung home button, dito yung walang applications. Yan. Sorry. Yan. Tapos, home screen. Click yung home screen, makikita nyo. Home screen. Then, sa home screen naman, yung layout niya, meron tayong style dito. Yan, kung makikita nyo, may nakalagay na home screen style. Click natin yan. Tapos, lagay natin sa drawer. Lahat ng mga brands, ganito rin yung gagawin natin. So, pagka-click natin, i-apply lang natin. Yan, switch natin. Yun. Lalabas na yung mga applications natin dito. Yan. So, dito naman sa gilid, pag-scroll mo dito, yan, may mga Chinese character din yan. Dito natin lalagay sa settings. I-close lang natin to isa-isa para hindi lumitaw yung mga Chinese character. Yan. Mga yan. So, basta kung ano yung makikita nyo, close lang natin yan. Ayun. At sa notifications naman, may mga lumalabas dyan na Chinese character din minsan. Tulad nito. Yan, mga ganito, 'di ba? May mga Chinese character 'yan. Ibig sabihin, yung mga ibang applications pa na hindi ko ina-install, may mga notifications pa 'yan. Pero kapag naalis na natin, mawawala na yung mga notifications na 'yon. Dito naman sa browser, hindi mo 'to maaalis, pero may notifications pa rin siyang lalabas. Ang ginagawa ko dito, pagkatapos kong mag-download ng Google Chrome dun sa Play Store, yun na yung gagamitin ko. Pero dito kasi may notifications pa 'yan. Minsan, ang ginagawa ko, ino-hold ko lang. Tapos, pinu-force ko na hindi na siya gagana. Force stop, yan. Click lang natin to para hindi na siya gumagana o maglagay pa ng notifications. Pero kung gusto nyo gamitin, pwede rin. Pero alisin natin yung notifications. May notifications kasi dito. Yan, alisin lang natin to. Huwag natin i-allow. Ngayon, kapag may mga applications pa kayo na hindi na-alis, na hindi siya pwedeng alisin talaga, ang gagawin nyo lang, hold nyo lang, tapos alisin nyo lang yung notifications niya. So, parang ganito. Up, tapos yung notifications, tapos alisin lang yung notifications natin. At hindi na siya maglalabas ng notifications. So, ganun mag-setup ng tamang China phone. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung mga tanong nyo sa mga China phone. At sasagutin ko naman yan. Then sa mga kaibigan natin na nasa Premiere, sobrang thank you talaga. At sana matulungan nyo ako sa mga pag-like lang tsaka comment. So once again, Merry Christmas po sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para sa mga gatong unboxing tips and tricks, mga bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, this Paul.